Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 9, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 5 to 13. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo na nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan, or madalas nating karanasan, paulit-ulit na tayong humihingi pero walang sagot. Yung bang tipong, Lord, ilang beses ko na nga po itong pinagdarasal pero tila tahimik pa rin ang langit. Siguro lahat tayo ay dumating sa puntong ganito na kapag napapagod na tayong manalangin kasi pakiramdam natin parang walang nangyayari. Sa gospel natin ngayon, ipinapaalala ni Jesus na tayo ay humingi, maghanap at kumatok. Hindi lang minsan, kundi paulit-ulit ng may pagtitiwala. Ginamit ni Jesus sa gospel yung kwento ng isang kaibigan na kumakatok sa gabi upang humingi ng tinapay. Kahit na ayaw na sana siyang pagbuksan, dahil sa kanyang pangungulit at pagpupumilit, binigyan siya ng kanyang kahilingan. Kaya dito, anong pinapakita? Yung persistency, yung pagtitiyaga sa panalangin. Ang Diyos ay hindi bingi. Hindi rin siya natutulog. Pero minsan, sinusubok niya ang ating pagtitiyaga at pananampalataya. Katulad ng isang magulang, alam niya kung kailan ang tamang oras at kung ano ang pinakamainam na ibigay. Kung minsan, hindi niya agad binibigay ang hinihiling natin, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niya kung kailan tayo handa. Tulad ng isang bata na paulit-ulit na humihingi ng laruan, pero alam ng magulang na delikado pa ito sa kanya. Kaya't kailangan munang matuto sa tamang oras at disiplina. Kaya mga kapatid, ang panalangin ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng gusto natin. Ito ay patungkol din sa ating relasyon. Yung matuto tayong magtiwala sa Diyos kahit tila walang sagot. Let us pray. Panginoon, turuan mo kami magtiwala sa iyong oras at kalooban.
Sa bawat sandaling tila tahimik ka, patatagin mo ang aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng puso na marunong maghintay, na mga kamay na handang kumilos habang umaasa. Nawa, sa aming panalangin ay lalo ka naming makilala bilang aming mapagmahal na Ama. Amen. Nagustuhan niyo po ba yung ating Gospel Reflection for today? I-share po natin to sa iba, sa ating mga GC, sa pamilya, sa mga kaibigan. Hayaan natin ang salita ng Diyos ay makarating sa maraming puso. Tandaan, buhay ang salita ng Diyos. At ito'y patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.